Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, August 23, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Kapatid ni Alice Go na si Sheila Go. Kumpirmadong Chinese national na si Zhang Mir. Batay sa fingerprint analysis ayon sa NBI. Bakit tinago yung information na yan sa publiko? Saka tingin ko tinago rin yan sa ating Pangulo eh. Mga opisyal ng Bureau of Immigration at Civil Aviation Authority dapat managot ayon kay Senator Sherwin Gatchalian. Pagtakas ni Alice Go, inilihim umano. Backyard hog racers sa Quezon City, umaapela. Huwag daw sanang ipasurrender ang kanilang mga alagang baboy sa kabila ng banta ng African Swine Fever. Mungkahing pagbabalik ng isabong sa bansa, mariing tinututulan ni Senator Joel Villanueva. Mga pwedeng puntahan this long weekend, ang pinakamalaking toy expo sa Pasay City. At makiparty rin sa 50th anniversary ni Hello Kitty. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Kakasuhan ng paglabag sa passport law ang nahuling kapatid ni Alice Go na si Sheila Leal Go. Ayon sa mga otoridad, gaya ni Alice Go o Go Huaping, si Sheila Go ay isa ring Chinese national na may pangalang Zhang Mir. Kinumpirma ng National Bureau of Investigation na katulad ni Alice Go, ang kanyang kapatid na si Sheila Leal Go ay isa ring Chinese national na may pangalang Zhang Mir. Comparative fingerprint analysis shows that the Chinese Zhang Mir and Sheila L. Guo are one and the same person. So, iisa yun. So, we can conclude na si Sheila L. Guo na nasa amin ngayon ay isang Chinese. Ayon sa NBI, lumalabas na pineke ni Sheila ang pagkuha ng pasaporte ng Pilipinas na siyang paglabag sa immigration law at Philippine passport law. Wala pa kaming nakitang record na gumamit siya ng Chinese passport niya, Zhang Mir. But it was the passport na kuha sa kanya when he was arrested in Indonesia. Matapos ma-deport mula sa Indonesia kagabi, pansamantalang nakapiit sa NBI Custodial Center sa Quezon City sina Sheila Go at ang sinasabing kasabwat sa Pogo Operations na si Cassandra Ong. Bagay na una ng kinwestiyon ng kanilang abogado. Pero paliwanag ng DOJ at NBI, nataon kasing long holiday weekend kaya hindi pa maiproseso ang inquest proceedings ng dalawa. Sa Martes, alinsunod sa arrest order ng mataas na kapulungan, ito-turn over si Sheila Go sa Senado kung saan target busisiin ang kanyang naging papel sa Pogo operations sa bansa. Kung ang Go companies ay ginamit to fund the Banban Pogo Hub, ibig sabihin si Sheila has also a role in that funding. No? Kakasuhan naman si Cassandra Ong ng obstruction of justice at inaasahan rin ang pagdalo niya sa Senate hearing. Sino ba yung mga kausap nilang masterminds aside from them? Pangalawa, kung merong mga government officials na tumutulong sa kanila o nakasabwat dito, sabihin na rin nila. Mag-tell all sila, ika nga, ng mga pangalan. Si Sheila Go ang nakalistang treasurer at corporate secretary ng mga kumpanya ng pamilya Go na ayon sa records ay halos wala umanong kita. Si Ong naman ay opisyal ng Whirlwind Corporation na may-ari ng lupa na nirerentahan ng Pogo Hub na Lucky South 99. Personal ring inirepresenta ni Ong ang Lucky South sa PAGCOR noong 1 taon. Kinekwestiyon ni Senator Sherwin Gatchalian kung bakit tila itinago sa publiko ang impormasyon na nung isang buwan pa nakatakas ng bansa sina Alice Go. Samantala, minamadali naman ng PAOK ang pag-request ng Blue Notice sa Interpol para agad na ring maibalik sa bansa ang sinibak na alkalde. May balitang A to Z, si Ian Maghanoy.
Naniniwala si Senator Sherwin Gatchalian na may pagtatakip na nangyari kung bakit umabot ng 1 buwan bago nais sa publiko ang impormasyon na nakatakas na sina Alice Go at mga kasabwat nito noong Hulyo. Bakit tinago yung information na yan sa publiko? Saka tingin ko tinago rin yan sa ating Pangulo eh. Kaya naman para kay Gatchalian, kasama ang Bureau of Immigration at Civil Aviation Authority of the Philippines sa mga ahensyang dapat managot sa pagtakas ni Go. Sa ngayon, backtracking na ang mga otoridad sa posibleng mga naging hakbang sa pagtakas ng mga personalidad na idinidikit sa Pogo. Kung sa NAIA kasi siya ay kasama sa lookout bulletin na binigay ng ating Senado. So tinitingnan ko yung posibilidad na ito ay gumamit ng napakahabang coastline na yun. We have to live with the reality that we have a very porous border. There are 7,000 islands in the Philippines, more than 7,000 islands in the Philippines, all of which have coastlines. Minamadali naman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang kanilang request na makapaglabas ng Blue Notice ang Interpol kontra kay Alice Go. Ang iniiwasan po ngayon ng PAOK ay hindi makatawid ito si Alice Go papunta ng Cambodia into the Golden Triangle. Kasi pag nakapasok na po yun ng Cambodia, Laos, Myanmar, endgame. Hirapan na tayong kunin po ang mga yan. Pero si Gatchalian, kumpiyansang sunod na ring mahuhuli si Alice Go kasunod ng pagkakadeport sa kanyang kapatid na si Sheila Go at sa sinasabing kasabwat ng mga ito sa Pogo operations na si Cassandra Ong. Payo ni Gatchalian sa sinibak na alkalde. Mag-surrender na siya. Again, it's a matter of time. Magiging mahirap sa kanya na gumalaw at habang nagtatago siya, yung kaso niya ay umuusad. Yung kaso niya ay lumalala. Huling namataan ng mga otoridad si Alice sa Indonesia. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Nasira ang air conditioning system ng NAIA Terminal 3 sa kasagsagan pa naman ng dagsa ng mga magsisiuwian ngayong long weekend. Ayon sa pamunuan ng NIA, na-monitor nila ang pagtaas ng temperatura habang tuloy ang operasyon ng 3 aircon filler, kaya nagdesisyon sila na pansamantalang i-shutdown ang mga ito. Sa ngayon, patuloy na inaayos at nililinis ang mga nasirang aircon fillers. Humingi naman ng pangunawa ang NIA sa mga naapektuhang pasahero at hinikayat ang mga ito na magsuot ng magagaan na damit at magdala ng pamaypay o portable fan kontra init kung kinakailangan. Good news naman mga ka-A to Z, magkakaroon ng bawas presyo sa petrolyo sa susunod na linggo. Sa abiso ng Department of Energy, aabot sa halos 1 peso at 35 centavos ang magiging tapya sa kada litro ng gasolina. Aabot naman sa 2 pesos at 20 centavos ang bawas sa kada litro ng diesel. Habang hanggang 2 piso rin ang menos sa kada litro ng kerosene. Epektibo ang bawas presyo sa darating na Martes, August 27. Nangangamba ang ilang backyard hog raisers sa Quezon City matapos i-anunsyo ni Mayor Joy Belmonte na dapat i-surrender ang lahat ng alagang baboy dahil sa banta ng African Swine Fever. Giit ng ilang nag-aalaga ng baboy sa kanilang bakuran. Hindi naman pambenta ang kanilang mga alaga at kahit bayaran sila ng LGU ay lugi pa rin daw sila. May balitang A to Z si Ace Cruz. Todo ang pag-alala ng backyard hog raiser na ito na nagpatago sa pangalang Maria. Isa siya sa mga nag-alaga ng baboy sa bakuran sa Quezon City. Ito ay matapos na ianunsyo ni QC Mayor Joy Belmonte nitong Miyerkules na dapat isuko ng mga backyard hog raisers sa lungsod ang kanilang mga alagang baboy dahil sa banta ng African Swine Fever o yung ASF. Ang iniisip nga namin nga ganun daw yung mangyayari pag tuturukan daw. Naku, Diyos ko, huwag naman po kasi nga yan ang inalagaan namin para lang sa panghanda, hindi naman po pang negosyong maramihan. Pumayag siyang ipakita sa news team ang kulungan ng kanyang baboy na aabot pala sa 5. Anya, ang ilan sa mga ito ay sa kanyang kaanak na paalaga lang. Ayon sa Quezon City Veterinary's Office, sa Martes, August 27, ay kakausapin nila ang aabot sa 250 backyard hog raisers sa lungsod para ipaalam ang temporary amnesty ng QCLGU sa mga voluntaryong mag-surrender ng kanilang alagang baboy. Kung positibo sa ASF, ito'y kakatayin at ililibing. At kung negatibo naman sa ASF, ibebenta ang karne sa Kadiwa stores. Noong unang ASF, nakapagkatay kami ng 5,000 na baboy. So na-wipe out namin lahat ng baboyan. Ngayon, may matitigas ang ulo kasi na nagtatayo pa sila ng patago, nagre-raise ng baboy. Meron talagang hindi natatakot. Hanggang ngayon, meron sila. So, mga ano pa lang naman ito, mga 260 heads.
sa Barangay Payatas. Silalim ng temporary amnesty na tatagal ng September 30, babayaran ng 4,000 hanggang 12,000 pesos ng LGU ang sinumang voluntaryong magsusuko ng kanilang alagang baboy. Apila ng Backyard Hog Raisers LGU kung tutuluyan nilang kunin ang mga baboy na ito, tapatan naman nila ang ginasto sa pagpapalaki ng mga ito. Ayon kay Maria, lugi sila sa ibabayad ng LGU. Hindi sapat yung ibibigay nila na yan. Kasi po, sa pagkain pa lang, sa pagbili mo pa lang ng bake, 4-5 na ang pinakamababa, 5,000. Anuhan mo pa ng feeds, magkano ang feeds ng starting na unang pakain, 60 sa isang buwan. Una nang sinabi ng QCLGU na ang kanilang ibabayad ay bilang konsiderasyon lang sa mga maapektuhang magbababoy. Dahil kung tutusin, bawal na dati pa ang pag-alaga ng baboy sa lungsod alinsunod sa ordinansa dito. After 2 weeks, implement na naman namin yung batas. Yung huhulihin namin sila, i-confiscate pa yung baboy nila. So, wala kami magagawa kasi pinagbigyan na namin sila. Nauna nang tiniyak ni QC Mayor Joy Belmonte na wala pang kaso ng ESF sa lungsod pero nagtalaga pa rin sila ng 4 na quarantine checkpoints para tiyaking hindi makakapasok ang mga may sakit na baboy sa lungsod. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Nagpaalala si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na panatilihin ang integridad ng mga lokal na leader sa kanilang nasasakupan. Ito ang naging bahagi ng talumpati ng Pangulo sa ginanap na Local Governance Summit 2024 sa Philippine International Convention Center sa Pasay City. Anya, dapat maging mabisang kawani ng komunidad ang mga nahalal na leader para maging mahusay ang pag-unlad sa kani-kanilang mga lugar. Umaasa raw kasi ang publiko sa gabay at serbisyo ng mga lokal na opisyal para tumaas ang kalidad ng kanilang buhay. Layo ng LGU Summit na magkaroon ng magandang kolaborasyon ang national at local government. I look forward that you will continue to be accountable, reliable, and efficient in bringing our people closer to the opportunities that they all deserve. Your cooperation with the national government is invaluable, for it is only with your help that we can achieve our shared aspirations. Hinilala ni Senator Joel Villanueva ang papel na ginagampanan ng mga guro sa lipunan sa ginanap na 116th commencement exercises ng Philippine Normal University sa Philippine International Convention Center. Ibinida ni Villanueva ang gampanin ng mga guro sa paghubog ng mga future na leader ng Pilipinas. Sa harap ng halos 800 graduate at undergraduates, hinimok rin niya ang mga ito na huwag lang basta maging teacher, kundi maging isang epektibong guro na tutulungan ang kanilang mga estudyante na magtagumpay. Nangako rin si Villanueva na patuloy na magbabalangkas ng mga programang lilinang pa sa mga kapasidad ng guro nang makasabay sa makabagong panahon. If we want this country to become a great country, we must focus on nurturing great teachers, not just good ones. Susunod, ilang mambabatas pabor na gawing legal ang isabong. Senator Villanueva pumalag. At China hospital ship dumaong na sa Escoda Shoal sa West Philippine Sea ayon sa Philippine Coast Guard. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Mariing tinututulan ni Senator Joel Villanueva ang pagbabalik ng operasyon ng online cockpit or isabong sa bansa. Ito ay sa kabila ng isinusulong na panukala ng ilang mambabatas para gawing legal ito. May buwelta rin ng senador sa pamahalaan kaugnay ng paglusot ng ilang operasyon ng isabong sa kabila ng pagbabawal nito. May Balitang A to Z, si Naomi Almojano. Kung may nawala, dapat may bawi. Ganito nakikita ng ilang mga mambabatas ang papel na posible raw gampanan ng panukala sa pagpapabalik at gawing legal ang operasyon ng isabong sa bansa. Kabilang sa mga nagsusulong nito sina OFW Party List Representative Marisa Magsino, PAGCOR Chair Alejandro Tenco at Quezon Province 2nd District Representative David Suarez.
dapat po para maka-generate ng funds, if it will really be there, baka naman sakali na pwede tayong magkaroon ng lisensya o batas tungkol dito. Makababawi raw kasi ito sa nawalang kita kasunod ng pagbabawal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa kanyang ikatlong State of the Nation address nitong Hulyo. Pero para kay Senator Joel Villanueva, no to e-sabong. Napakaraming buhay na raw kasi ang sinira ng online gambling, partikular na ang e-sabong, kaya hindi siya kailanman sasang-ayon sa ideya na ibalik ito. With regard to these calls na pagbalik ng e-sabong, talagang we vehemently object and again remind everyone of what had happened before. 37, 38 mahigit na still missing because of e-sabong. Imbes din daw kasi na magtrabaho o humanap ng ibang disenteng pagkakakitaan, online gambling o e-sabong ang nagiging takbuhan ng mga taong gipit o nais ng easy money. Damay pati relasyon nila sa kanilang mga pamilya dahil sa pagkalulong sa sugal. Itong e-sabong lalo, it's far worse because remember yung POGO is just targeting Chinese nationals and this time around mga Pilipino mismo. This time around nakakapasok sila sa loob ng tahanan. Pinuna rin ni Villanueva ang anyay kulang at malabong polisiyang ipinatutupad ng pamahalaan para labanan ang online gambling. Aniya, may ilan-ilan pa ring umanong namamataan at nahuhuling nagpapatakbo nito. Ito ay simbolo ng kapalpakan ng ating pamahalaan na i-address ang problema ng kahirapan sapagkat kung ito'y magpapatuloy, ang magiging konteksto nito ay wala na tayong maibigay na magandang edukasyon, magandang oportunidad para magkaroon ng disenteng trabaho. Kaya panawagan ng senador sa mga otoridad, gawin nila yung kanilang trabaho kung paano tayo naging masigasig doon sa paghahanap ng mga POGO sites at areas na gumagawa ng mga karumal-dumal na krimen. Dapat ganun din yung ating passion, no? Matatanda ang ipinatigil ni dating Pangulo Rodrigo Duterte ang e-sabong sa bansa noong May 2022. Kasunod ng pagkawala ng ilang mga sabungero habang isinapormal naman ito ni Marcos Jr. noong Disyembre ng kaparehong taon. Desidido si Villanueva na isulong ang kanyang Senate Bill 1281 nang matigil na lahat ng uri ng online gambling sa bansa. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na nagpadala ng hospital ship ang China malapit sa Escoda Shoal sa West Philippine Sea kung saan nakatigil ang BRP Teresa Magbanwa. Ayon sa PCG, sa ngayon may nakapalibot na isang Chinese Coast Guard vessel, 24 na Chinese Maritime Militia vessels, isang Chinese rescue vessel at 4 na Vietnamese fishing vessels sa naturang shoal. Naniniwala naman ang ahensya na kaya nagpadala ang China ng mga barko dahil inaakala umano ng mga ito na mananatili ang BRP Teresa Magbanwa sa Escoda. Pero nilinaw ng ahensya na nananatili ang barko ng Pinas sa nasabing shoal dahil sa pagkasira ng mga coral reef at para bantayan ng mga maliliit na reclamation activities doon. Ang punot dulo lang naman talaga nitong ganitong reaksyon ng China is that pinaniniwalaan nila na ang BRP Teresa Magbanwa will be staying in Escoda Shoal for good. No? So on the part of the Philippine government, of course, for the National Task Force West Philippine Sea, ang Philippine Coast Guard ay walang violation na ginagawa. Our deployment of our Coast Guard vessel is only primarily to protect our sovereign rights. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers na ligtas lahat ng 23 Filipino crew members ng MT So Union matapos masagip sa barko mula sa muling pag-atake ng Houthi rebels nitong August 21. Ayon sa ahensya, tinamaan ng missile ng Houthi ang naturang Greek oil tanker na nasa Yemeni port ng Hodeidah kung saan lulan ang mga Pinoy. Agad na sumaklolo naman ang French Navy sa naturang insidente. Tiniyak rin ng ahensya na katuwang ang Department of Foreign Affairs at OWAC para sa pagre-repatriate at pagsasayos ng tulong sa ating mga kababayan. Hindi na makakausad pa sa US Open qualifiers si Pinay tennis sensation Alex Ayala.
Ito ay matapos na madaig siya ng mas may karanasan na kalaban ang Romanian tennis player na si Elina Gabriela Ruse na umabot sa ikatlong set at naiuwi sa 3-6, 6-1, 6-4 pabor sa Romanian player. Gayunpaman, hindi rin naman naging mabilis ang pagkapanalo ng kalabang Romanian, lalo't masigla ang mga galaw ni Ayala sa unang set ng laro. Digumang umusad sa US Open, nagpasalamat naman si Ayala sa mainit na suporta ng Pinoy fans at sinabing makukuha niya rin ng tagumpay balang araw at hindi pa tapos ang laban. Sa aming pagbabalik ay long weekend na mga ka-A to Z, makiisa sa 50th birthday celebration ni Hello Kitty at sa Toy Fair sa Pasay City. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Long weekend na nga mga ka-A to Z at sa mga naghahanap ng fun activities dyan, pwedeng-pwede niyong puntahan ang biggest toy expo na binuksan sa Pasay City. At wait, there's more dahil ang ultimate favorite cartoon character na si Hello Kitty nagdiwang naman ng kanyang 50th anniversary. Ang detalye sa Balitang A to Z ni Lane Garcia. Para sa lahat ng kids at syempre kids at heart, aba ready, set, go, go, go! Dahil may biggest Toy Fair Expo ngayon sa SMX Convention Center sa Pasay City, handog ng Toy Kingdom. Sa lawak at laki ng venue, of course, madaming toy choices at sure na mahanap mo ang nais mong laruan. Spotted nga sa opening nitong Huwebes ang cute at bibo kid na anak ni Showtime host Jong Hilario na si Sarina na tuwang-tuwa habang nag-iikot. Sigurado namang hindi mabobore ang kids dahil meron silang activities like this. At take note, welcome rin dito maging ang toy collectors, diecast at anime fans. All-in ang variety gaya ng Star Wars, Transformers, Marvel at marami pang iba. At sa mga gusto pang humabol, hello everyone, we'd like to invite you to the Toy Expo here at SMX Mall of Asia. We'll be here from today until Sunday, so it's a long weekend. We're inviting all the kids and the kids at heart to join us in this showcase of toys. samantala, Hello 50, Hello Kitty. Dahil kahit sino, welcome dito. Nakisaya ang marami sa pagdiriwang ng 50th anniversary ng very cute and favorite character na si Hello Kitty sa isang mall sa Pasay City. Enjoy na enjoy sa meet and greet, not just kid, but of course, mom and dads. Makita lang ang kanilang favorite cartoon character. Present din ang celebrity mom na si Regine Angeles, kasama ang kanyang buong family. Sama fan, bata pa lang ako, Hello Kitty na yung nilalaro ko, tapos ngayon nakakatuwa, 50th anniversary na niya. Yung daughter ko naman yung favorite naman niya si Hello Kitty. Come and open sa amazing celebration with all Hello Kitty decorations at interactive play zone mula August 22 hanggang September 22 sa Central Atrium sa SM Mall of Asia, Pasay City. Admission is free. Papahuli ka ba? Tara na! Para sa Balitang A to Z, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaaring itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Biyernes ay mula sa author at salesman na si OG Mandino. Ayon sa kanya, hindi mo masusupil ang katotohanan sa pagtakas mo rito. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas. Happy long weekend!